Ayan, di ba kakatapos lang nung Jewish New Year, yung 5785, na ibig sabihin nga daw ay Year of the Holy Spirit, year ng double grace, tsaka year kung saan ipaprosper lahat ng evangelist kasi maraming tatanggap sa Panginoon. Kaya naniniwala tayo na as a church, di ba, at sa bawat isa sa atin, meron talagang ipapagawa si Lord sa atin. Di ba? Kaya naman, kailangan maging handa tayo sa bagay na to. At ngayong gabi na to, ang i-share ko sa inyo ay may bagong term tayong matututunan. Ayan, kasi may nabasa akong book ni, ano nga pangalan? John Eckhart, di ba? Yan, itong topic niya ay yung proton believers. Yan, kaya may bago tayong matutunan ng word, pakilabas. Ayan, proton believers. Yan, para, alam ko narinig nyo na yung proton, saan nyo narinig to? Yan, tama. At anong ibig sabihin? Hindi ko rin alam yun. Yan, positive charge, di ba, sa ano. At may connection naman yun, yung proton na word, ito kasi ay galing sa Greek word na protos. Ibig sabihin first. So, ano ulit ibig sabihin ng proton? First. Yan. Tandaan nyo to hanggang dulo, nandito yung word na to. Kaya, tandaan nyo, ang proton ay first. Ayan. At yung di ba sa science nga natin narinig yan, yung pangalan yung Ernest Rutherford, pinangalan niya yun sa nucleus, na hydrogen nucleus. Kasi ayun yung first heavy subatomic. Kaya nabanggit lang doon yung word na first. Pero, wala namang kinalaman dyan yung ano natin. Pero yun nga, ibig sabihin din ng proton, di ba sa science, positive charge. So, ito sa Ezekiel 1, verse 16. Nabasa niyo na ba yung Ezekiel? Yung book ng Ezekiel? Napansin niyo ba doon o natandaan yung may nabasa kayong gulong? Yan. Sino nakakatanda? May nabasa kang gulong pero di mo maintindihan anong gulong yun. Di ba? Kasi ano ito? Parang may mga creature, may mga gulong daw ganyan. Siyempre lahat tayo hindi natin magets yun. Di ba? Basta alam natin, may nabasa kang gulong doon sa Ezekiel. Ayan, basahin natin. The appearance of the wheels and their work was like unto the color of a beryl. And the four had one likeness, and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of the wheel. Ano ibig sabihin ng wheel in the middle of the wheel? Yan. Sabihin nyo nga umiikot na, umiikot pa. Ano ibig sabihin nun? Di ba, ganitong picture, halimbawa, di ba yung gulong, umiikot yung gulong. Tapos dun sa gitna ng gulong, meron pang umiikot na gulong. Yan. Kaya ibig sabihin, umiikot na, umiikot pa. Diba? Kaya ibig sabihin, merong umaandar din dun sa may bandang gitna. So, alamin natin kung ano ibig sabihin nito. Mamaya. Yan. Tapos sabi dito, a wheel speaks of movement and motion. Di ba nakakita na kayo ng gulong siguro? Ayan, pakinaksin natin. Ayan. Yung wheel, ayan na siya, lagi siyang yan represents mobility and destination. Di ba? At sabi nga, both of which are important to the church and its mission. Without wheels, there is no progress. Di ba tayo, pag sumakay ng jeep, nakakarating tayo dito kasi may gulong, di ba yung jeep. Pag nagbike ka, umaandar ka, natural kasi may gulong. Ganun lahat ng mga sasakyan, di ba? Kaya tuwing merong wheels, merong progress. Yan, speaks of movement, motion. Tapos sabi rin dito, almost all forms of, ganun din sa church, di ba? Sinasabi doon na gusto rin ni Lord tayong church, nagpapatuloy tayong gumugulong yung gulong. Yan. At sabi nga rin dito, almost all form of modern day transport incorporates the use of wheels. Lahat na ngayon, di ba, ng mga sasakyan, may mga gulong na. The wheel has been a technological marvel from primitive times to the present. Yan. Tapos sabi nga daw, sa Ezekiel, hindi pala, sa each sabi pa dito, yung mga katawan, di ba? Di ba kapag gumagalaw yung katawan natin, kunwari, pag tinaas ko tong kamay ko, di ba gumagalaw din yung iba? Yung mata ko, sumunod, kunwari, lalo na pag sumasayaw, di ba? Sumasabay lahat, yung mata mo, yung paa, kamay, ganyan. Sabi nga, each part of the body must be moving. The entire church must be moving. We need wheels in the middle of wheels. Yan, ibig sabihin nito, di ba, bilang sa body of Christ, gusto ng Panginoon na lahat tayo kumikilos. Hindi yung, kunwari, tumatalon ka, pero ayaw tumalon nung kalahati. Di ba, ang hirap nung gano'n. O kaya may hindi nagpa-function sa isang katawan. Kaya ganun din sa body of Christ. O kaya dito sa church. Gusto ng Panginoon, lahat tayo gumagalaw. Yung buong body ng Panginoon, gumagalaw siya. Yung ibig sabihin nun, halimbawa yung church yung wheel. Tapos yung gitna, na umaandar din na wheel, tayo yun. Yan. Yung church, umaandar na siya. Umaandar lalo yung church kasi umaandar din yung nasa gitna. Yung bawat isa, yung music team natin, umaandar. Mga kids church, umaandar. Mga
campus ministry, lahat ng uri ng mga ginagampanan natin. Ayun yung wheels within the wheel, yung nasa gitna. Yun yung gumagalaw. Ayan, tapos sabi nga sa Ezekiel 1:20, wherever the Spirit would go, they would go, and the wheels would rise along with them, because the Spirit of the living creatures was in the wheels. Ano daw yung nagpapagalaw dun sa wheels? Ayan, nabanggit na, di ba? Yung Spirit of the living creatures. May nabanggit na Spirit. Sabi nga, God releases His Spirit to drive this movement and move the church into the position and place He desires. Kaya gugulong, di ba, patuloy na tatakbo tong church dahil doon sa Holy Spirit na nag-e-empower sa atin para magpatuloy. Kagaya nga daw niya yung mga Pentecostal movement, the Latter Rain movement, charismatic movement, yung mga lahat ng to, mga wheels yan within the will of the church na ginagamit ng Panginoon para mas lalang magpatuloy yung plano ng Diyos. Yan. Kaya Holy Spirit talaga yung gumagawa, di ba? Tapos a wheel does not move alone. Di ba? Kahit yung gulong, pag hindi mo siya ginalaw, hindi naman yung tatakbo, di ba? Kailangan may nangahatak ko na rin sa kalesa. Hinahatak siya ng kabayo para umandar. Ayan, at yung driver, kailangan paandarin para gumalaw yung gulong. It must be driven, push, or pulled. Ayan, at what drove the wheels in Ezekiel's vision? Di ba, dun sa wheel na yon, ano yung nagpaandar? Yung Spirit's power. Di ba, yung Holy Spirit. Kaya sabi, where is the Holy Spirit taking the church? The church direction, movement, and destination are determined by the Holy Spirit. Tayo rin, ang church na ito, di ba, ang church ng Panginoon, aandar tayo, depende sa movement ng Holy Spirit sa mga buhay natin. Kapag church tayo na puspos talaga, mas lalong, alam niyo, mas gugulong yung gulong, di ba? Paikot at talagang aandar siya. Yung church natin, may pupuntahan siya kasi talagang puspos tayo lahat. Kaya ganun ang importance na bawat isa sa atin, talagang nagpapatuloy yung wheels na to. Yung bawat isa sa atin, may ginagampanan tayo sa Panginoon. Yan, sabi rin dito, by Spirit, the Spirit is the fuel that releases the power that moves the wheel. Pero if the enemy can kill the spirit of a believer or church, he can stop the wheel. Pero alam niyo kung kailan humihinto yung wheel na yon? Kapag yung demonyo, di ba, pinatay niya yung spirit ng isang believer. Kunwari, pinahina ka, ayan, parang pinipigil niya yung mga gusto mong gawin, humihinto yung wheel na yun. Imagine niyo na lang, kunwari may isa kayong gulong dun sa, di ba ito yung gulong, tapos may gulong mo din kayo bawat isa doon sa gitna ng gulong. Di ba? Lahat kailangan umaandar para umandar talaga yung buong wheel. Yan. At abang ikot siya ng ikot, magkakaroon tayo ng momentum. Yung, naalala niyo yung nakaraan, na magkakaroon tayo ng impact. Yan. Kaya ibig sabihin ng spirit na yon, yung passion, drive, zeal, energy, excitement. Yan. Ibig sabihin sinabing spirit, yung parang yung demonyo, gusto niyang patayin yung excitement natin sa Panginoon, passion. Kunwari, dati excited ka sa ministry na to, biglang tinanggal ng demonyo yung desire mo doon. Yan yung, the Spirit is that which motivates, drives, compels, and moves to action. Yan, ito yung nag-steer up at nagbibigay ng fuel doon sa dream, vision, or goal mo. Ayan, kaya may mga plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero yung kaaway, ayun nga yung plano niya, yung tanggalin yung spirit mo ng excitement ka, yung talagang gusto magawin yung bagay na yun. Ayan, kaya sabi dito, tired, discouraged, frustrated, and lazy believers are lacking the necessary spirit that moves the wheel. Yan, alam nyo ba, yan, kapag pagod pala tayo, discouraged, frustrated, syempre pag ganyan nararamdaman mo, tatamarin ka na rin, magiging lazy believer ka na rin. Yan, at kapag nangyari pala yung mga ganitong sobrang pagod tayo, sobrang na-discourage, yung will natin, yung goal natin, tumitigil din. Yung parang nawala yung, dati sipag na sipag ka, bigla ngayon, na-stop. Parang, dati ang masyadong parang sipag na sipag tong ministry na to, pero biglang huminto. Dahil ngayon nagkaroon ng mga discouragement, napagod, ayan, at na-frustrate, ganun. Kaya, pero paraan ng kaaway yun para mapatigil tayo. Kasi pag may tumigil dun sa will within the will, yung mga nasa gitnang gulong, pag may tumigil dun, syempre maapektuhan yung as a whole na pagtakbo. Kaya as a church, di ba, may pagkakataon na parang kala mo nakatigil tayo, ba't parang walang nangyayari, ganun. Kasi pwedeng yung mga wheels doon sa gitna o yung mga ministry natin, tayo mismo, may mga napapagod, nadidiscourage o napoprostrate. Kaya parang tinatamad. Kaya napipending yung mga bagay na gustong gawin ng Panginoon. Kaya sabi dito, di ba, when the wheel is not turning, there is no movement. Kunwari yan, yung roleta. Kapag hindi mo naman inikot, nakatigil lang yan, di ba? Yan. Kaya the result is stagnation.
believers and churches are meant to move. Kaya tayo rin, may mga, ba't ganun, parang na-pending yung ganitong bagay. Isipin niyo ano yung mga na tumigil sa buhay niyo dati, sipag na sipag ka sa ganito. O kaya, sa church natin, dati sobra tayong dito, masipag sa ganitong bagay. Nagkakaroon ng stagnation kapag yun, may mga tumitigil sa atin na mga believers sa mga pinapagawa sa kanila ng Panginoon. Sabi dito, the Spirit is what drives the wheels. Di ba kanina, nakita nyo na yung Holy Spirit talaga yung nagpapatakbo doon sa gulong na yon. If your spirit is not in what you are doing, you will not be moving. Ano yung mga ginagawa natin na alam mo yung, kagawin ko na lang, ganun. Pero totoo, wala na yung excitement, wala na yung energy, wala na yung zeal. Yan, wala yung passion. Yan, parang basta gawin ko na lang, ganun. Kaya yung, hindi yung ibig sabihin nun ay parang hindi mo siya ginagawa in the spirit, na talagang excited ka, ganun. The same is true concerning local churches and the entire body of Christ. People must be motivated. Kailangan bumalik yon, di ba? Para talagang umandar uli yung gulong natin. Para may mapuntahan tayo. Kailangan bumalik yung kapuspusan ng banal na spirito kasi siya yung tutulong sa atin na ma-motivate, ma-energize, magkaroon ng zeal. Di ba? Kaya, ayan yun. Kaya talagang napakahalaga na balik tayo ng balik sa presence ng Panginoon. Kapag nararamdaman mo yung sino sa atin nakaramdam ng ganun, tired, discouraged, di ba? Yung mga ganito yung kanina, na nagpapahinto ng gulong natin. Pero yon, kapag napuspos na uli kayo ng banal na spirito, bibigyan niya kayo ng panibagong lakas para maipagpatuloy yung pinapagawa niya. Kasi sa ring sample ng wheel within the wheel, yung atong earth. Di ba yung earth natin, umiikot na siya, umiikot pa. Di ba, pag umiikot yung earth natin, 24 hours, di ba? Tapos, umiikot pa siya sa orbit. Kaya umiikot na siya ng gano'n, tapos umiikot pa siya sa sun, di ba? Kaya yan yung sample din ng parang umiikot na, umiikot pa. Ayan, this is how it is designed to move. Di ba? At sabi nga, lahat ng season, lahat ng winter, spring, summer, or fall, lahat ng mga panahon sa mundo, nakadepende dun sa pag-ikot na yon. Tsaka yung buhay natin, nakadepende dun sa pag-rotate ng earth sa sun. Kasi kailangan yun, lahat ng mga bagay sa buhay natin nakadepende dun. Ganon din sa spiritual lives natin, na nakadepende dun sa movement na yon. Yung, sabi nga, that which stops and stagnates will die. Lahat ng humihinto, alam nyo ba, kapag huminto yung earth, wala, laglag, parang wala, mamamatay lahat ng mga nasa earth kapag huminto yun. Kaya ganon din sa atin nga, pagka, lahat ng mga ginagawa natin kay Lord, kapag isang believer, huminto na rin siya, yung church, huminto na siya, yung church will die if the believers stop moving. Kapag hindi na natin ginagampanan, kunwari, ikaw talaga yung talagang pinakamasipag sa kids church dati. Pero pag huminto ka doon, maapektuhan yung lahat ng kids ministry. O kaya sa youth ministry, ikaw ang pinaka talagang naglilid doon. Tapos parang huminto ka sa pagiging taga-motivate, taga-encourage. Maapektuhan lahat ng buong ministry na ganun. Sa music team, dati ikaw yung sipag na sipag sa ganito. Pero kapag huminto ka, maapektuhan din yung iba, yung as a church na naapektuhan. Kaya sabi nga, pati yung sa mga evangelist, di ba, mga nag-share. Tayo yung mga inassign talaga sa ganun, sa mangunguna sa evangelism. Pagka na-discourage yung tao na yun, apektado yung buong evangelism sa loob ng church. Ngayon, kaya sabi nga, the church at large would die if it were not for church movements within the universal church. Every move of God is a will within a will. Kaya sabi dito, if the believer is tired, weary, and discouraged, the will not move properly. Yan. Kaya kapag may mga Kristiyano talagang napagod, na-discourage, nanghina, umihinto yung will na yon. Hindi tayo makapagpatuloy. Yan. The enemy tries to stop the will by affecting the spirit of believer. Kaya ito talagang ina-attack ng demonyo para hindi tayo magpatuloy, yung mga damdamin natin, pinapagod tayo ng gusto, physically, di ba, o sa isip natin. Pang sa ganon, hindi tayo ma-focus dun sa pinapagawa ng Panginoon sa atin as a church, pati sa bawat isa sa atin. Kagaya si Samson, kung nabasa niyo yung kwento ni Samson, di ba, nung nakipaglaban siya, ayan, kasi talaga si Samson, inanoint siya para talunin yung mga Philistines. Para siyang gulong, di ba, na durug sa mga kaaway. Ayan, at yung nung after na ni Samson matalo lahat ng kaaway niya, ano nangyari? Sabi, di ba, he had no more spirit left. Nawala na lahat ng lakas niya after niya lumaban. Sabi niya, pagod na ako. Parang nagtagumpay nga ako, pero mamamatay naman ako sa uhaw. Sabi niya, gano'n, di ba, OA siya.
na na parang walang-wala na daw siyang lakas, ganon. Pero 'di ba sabi dito, how many believers do you know who have lost their spirit? Yan, may mga kilala ba kayo o baka kayo mismo ay yung parang napanghinaan na kayo ang hina na yung spirit nyo na dati sipag na sipag ka ngayon. Parang feeling mo pagod na pagod ka, discouraged ka. They have lost their energy, strength, zeal, and enthusiasm. Parang laban sila ng laban sa mga battles na nagpa-drain sa kanila. Parang sa kakalaban mo ng mga pagsubok, parang napagod ka na lumaban, ganun. They no longer have the strength to fight. The wheel has stopped, kaya talaga yung gulong, tumigil siya. It is no longer moving against the enemy. Parang napagod ka na mag-rebuke ng demonyo. Yahan mo na nga, pagod na ako sa problema ng pamilya namin. Pagod na ako labanan itong sakit, ganyan-ganyan. Parang napagod na. It is no longer grinding the wicked. Yung parang wala na, hindi ka na lumaban sa mga ginagawa na kaaway, tinanggap mo na lang. O kaya parang, pagod kasi, ganyan-ganyan eh. Hindi ka na nag-pray, hindi mo na nilaban sa pray, ganun. Sabi nga, God claimed a hollow place. Kay Samson, di ba, after niya lumaban, sabi niya, tagumpay ako, pero ngayon parang hinang-hina siya nung after niya lumaban. Tapos si Lord, nag-create siya ng parang butas na magkakaroon ng tubig. Tapos, nakainom dun si Samson. After makainom ni Samson, sabi niya, bumalik na uli yung lakas niya. Ganon din daw ang Panginoon. Minsan ginagamit niya daw yung mga local church natin, itong mga simbahan natin. Para pag pumunta tayo dito, i-release niya ulit yung river of life. Yung nagpapa-refresh. Yung parang after ng lahat ng pagod mo, kahit ngayong araw na to, di ba? Ilan sa inyo, sobrang pagod kayo sa araw na to na parang nag-expect ka pag mag-prayer meeting ka o kaya magpunta ka dito para mag-pray na i-refresh ka ng Panginoon. Di ba? Kaya ganun nga talaga dapat na every time na lalapit tayo sa Panginoon, nare-receive natin yung refreshment niya. Na rumaragas sa yung river of life. Di ba yung sabi sa kanta na, come to the river of life, come and drink freely here, di ba? Yung parang marerefresh talaga yung kaluluwa mo. Na kung saan believers can drink and see their spirits come again. Di ba? After ng lahat ng mga panghihina mo, alam mo, bumabalik yung lakas mo kapag nakatagpo ka sa presensya ng Panginoon. Yung nakaiyak ka uli kay Lord, na nadama mo yung papangyarihan niya, yung pagmamahal niya sa'yo, na nagbibigay ulit ng lakas, di ba, para makakapagpatuloy ka. Kaya sabi nga dyan, ayun, nare-restore lahat. Kaya sabi sa kanta, di ba, my soul is restored, my mind is renewed. Di ba? Doon sa presence ng Panginoon. Kaya sabi dito, believers must be refreshed and revived on a continual basis. Talagang tayo bilang mga believers, talagang kailangan natin ma-refresh and ma-revive ng patuloy, na hindi, ng continual basis talaga. Kaya dapat laging may spirit of revival sa mga church natin, di ba? Kasi dito sa church, na dapat yung water na yon, yung kapuspusan ng banal na spirito, dapat tuloy-tuloy siyang nararanasan natin. Kasi, syempre, may mga battle tayo sa araw-araw na buhay, may mga hamon tayo na nagpapahina sa'yo. Kaya, kailangan ma-receive mo yun, makapag-swimming ka uli dun sa river of life. Ma-refresh ka, di ba, ng presensya ng Panginoon. Ayan, at believers must drink and keep their spirit strong and fervent. Na talaga tayo, dahil alam nyo naman, may mga battle tayo sa everyday. Kailangan, panatilihin nating malakas yung spirit natin. Di ba? Kaya nga sabi sa Bible, be strong in the Lord and in the power of His might. Yan. Kaya ngayon, dito naman tayo sa proton believers. Yan. Ano ulit yung proton? First. Yan. Proton is the Greek word for first. Yung nabanggit yan sa 1 Corinthians 12:28. Yun, parang nabanggit first. Yung parang word na first doon. Ito, tandaan nyo to hanggang dulo para makagets kayo. It represents a pioneering breakthrough anointing. Ulit, it represents a pioneering breakthrough anointing. Pag sinabing pioneer, ikaw yung nag-umpisa. For example, nag-daughter church and NHA, sino nag-umpisa? Sino nag-pioneer? Yung mga 10 years na dito, di ba? Kami yung mga nag-pioneer. Ibig sabihin, ikaw yung nag-start, o kaya sino yung unang nakatuklas nito, nag-apply ng ganito, ganyan. Ayun yung pioneer. At ibig sabihin ng yung proton believers nga, sila yung mga it represents a pioneering breakthrough anointing. Yan, na sila yung, may mga inumpisahan sila. Yan na, sila yung parang inanoint ni Lord para mag-umpisa ng isang bagay. Yan. At sabi nga dito, this will of proton believers will expand the borders of the church. Alam nyo ba, itong mga proton believers na to dito sa church natin, sila yung magpapalaki nitong church kasi dadalhin nila yung church sa iba't ibang lugar. Yung parang lalawak yung church dahil
Ang daming mga nilalabasan, may mga tinuturuan dito, mga sa ganon. Sila yung talagang nagpapalaki ng church. Yan, it will move the church into new regions and territories, both naturally and spiritually. Yan, na sila yung talagang dadala ng church kahit saan bandang lugar. And it will move the church, yung parang mga hindi pa natin narating, hindi pa natin napuntahan, yan, mararating nila to. Sabi nga, this will helps us to go where we have not gone before. Yan, it mobilizes the church. Ito yung mga tumutulong sa church na umandar ng umandar, yung gulong natin. Yan, sabi nga, this will is driven by a pioneering breakthrough spirit. Yung parang sila yung nagpapaumpisa, parang, sampulan ko na lang kayo, yung mga may mga proton believers. Sila yung pag sinabi, "Uy, discipleship na, nandito na ako agad sa sangkin. Nasaan na kayo?" Yung alam niyo yung excited, siya yung nagpapaumpisa na, "Pumunta na kayo dito," ganyan. Parang, o kaya parang, "Tara, outreach sa Tunasan. Tara, outreach sa Alabang. Tara, outreach sa Mindanao." Yung parang lahat ng mga parang siya yung nagpapaumpisa. "Tara, OBS na, malapit na mga pasok na kayo sa link." Yung parang sila yung laging maaga na parang sila yung parang excited, ganon. Sila yung nag-uumpisa ng idea na, may ganong idea, di ba? Yung parang ang dami rin sa ating mga ganon na, yung parang may mga naumpisahan tayong idea na ginagaya na lang ng iba kasi tayo yung unang nakaisip, di ba? Mga ganon. Yung parang, yung birthday bash, dati walang, di ba, yung birthday bash, tayo lang naman talaga may mga pag-ganon-ganon, di ba? Pero ngayon, nagaya na ng buong Sendalite yun, di ba? Yung mga ganon, parang minsan marami tayong mga inumpisahan na yung mga pamimigay natin sa kids na pwede pala yun, yung nakalagay sa, lalagyan ng pandesal. Tapos lalagyan lang ng ganyan, ginaya na rin ng lahat yan, di ba? Yung mga ganon, yung mga idea tayo na inumpisahan na ginagaya na ng iba. Kasi ikaw nga yung nag-umpisa, mga ganon. Binibigyan tayo ni Lord ng ganong anointing. Kunwari, pwede pala mag-share ng kunwari si Ate Ruth, ang dami niyang naumpisahan ding idea, kunwari yung backpack, yun? Backpack na something yung pinapamigay sa mga pag-back to school, ganyan. O kaya, yung grocery pack, kapag Pasko, ganyan yung sa per families. Idea niya yun, di ba, na ginagaya na lang din ng iba. Di ba, kaya may mga ganun na parang binibigyan ka ni Lord ng mga ideas na ikaw yung mag-uumpisa. Yan, yun yung ibig sabihin ng bagay na yun. Yan, tapos marami pa. Ito yung wheels within the local church. Each of these wheels need to move in order for the church to move and progress. Ngayon tandaan nyo to, ito yung mga gulong ng church. Kapag umaandar lahat ng gulong na to, magpapatuloy yung church natin hanggang rapture. Kaya sabi nga, the following groups are wheels within the church na kailangan panatili natin gumugulong ang mga ito. Number 1, prayer. Yan. Itong talaga, bakit maiisip nyo, ba't ganito sa church namin, ang daming prayer, puro na lang, may prayer marathon, prayer day, OPM, lahat ng pray, ang daming pray naman. Kasi, hindi magpapatuloy yung natin, church, kung hindi tayo nagpe-pray. Di ba kaya alam nyo ba, ako talaga sa akin bilang talaga ako, intercessor din ako. Parang isa sa nagpapalungkot sa akin dito sa church, pag sinabi namin prayer day, pagpunta namin, walang laman. Pag prayer marathon, pagpunta mo, walang laman yung church. Parang nakakalungkot talaga agad. Kasi, doon mo makikita na ibig sabihin ang hina ng church natin. Kasi pagka, di ba, naniniwala ba kayo na prayerful is powerful? Yan. Pero pag tinignan mo, asan na yung mga nagpe-pray? Di ba? Naniniwala daw na prayerful is powerful. Kaya, ayun nga, kailangan ibalik natin yan na lagi talaga pag nagtawag tayong prayer, nandyan tayo. Kasi kapag nawalan ng prayer sa church, wala na. Di ba? Ibig sabihin yung gulong natin, nakatigil yung gulong. Di ba? Kaya dapat, marami tayong hikayating mag-pray. Nang sa ganon, umandar talaga ng umandar yung church natin. Di ba? Parang halimbawa, di ba, sa bus, di ba? Aandar yung bus kung gumugulong yung gulong. Kaya yung number 1 dyan, prayer. Ba't santambak ang prayer na gawain natin? Kasi nga, yan ang unang-una. Di ba? Nagpapatakbo sa church natin. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo malalayo sa Panginoon kapag pray tayo na pray. Kaya dapat, supportahan natin tong mga prayer na gawain natin. Ningal ako Pangalawa, praise and worship. Yan. Ito naman, di ba alam nyo ba, ako talaga inggit ako sa mga music team natin. Yung mga natutong tumugtog. Kasi dati, kaka-games ko nga, hindi ako nagpatuloy sa pagpa-practice. Dati sabay lang kami nun ni Megan mag-drums, nag-aaral ng drums. Pero ngayon, ang galing na niya, di ba? Kaya ako kasi tumigil ako. Tapos yung dati may keyboard kami, gitara.
puro basic lang ako, tapos tinigilan ko na gano'n. Kasi talagang alam niyo, sa lahat ng music team, mga kumakanta rin. Ayun, ano yan, napakalaki ng kapangyarihan na o weapon na meron tayo. Kung ano tayo, nasa part tayo ng worship team. Kasi alam niyo, sabi nga daw, ang church dapat meron tayong strong praise and worship team. Kasi weapon natin to kapag powerful lagi yung praise and worship. Ang sabi nga daw, para mong sinasakal yung demonyo, alam niyo ba? Kapag kumakanta tayo. Para mo siya sinasakal na namamatay yung mga plano ng kaaway, ganon. Wala siyang nagagawa kapag nagpupuri tayo. Kaya dapat talaga seryoso yung pagka gumaganap kayo sa worship, sa praise and worship, kailangan siguraduhin yung ready kayo. Kasi battle yan yung praise and worship. Kailangan strong tayo nang sa ganun maipasa nyo yung pagiging strong sa lahat ng mga believers, lahat ng mga nandito sa baba. Di ba? Kaya kailangan talaga ng todo talaga ang preparation ng mga worship team. Kapag strong lagi yan, every Sunday, paangat ng paangat yung worship natin. Grabe yan, grabe yung pag-andar, makakabarating na tayo ng kusang saan, di ba, na lugar. Yung gulong natin patuloy na iikot. Pangatlo, evangelism. Yan, ito nga, mga evangelism and outreach. Kailangan yan magpatuloy yung gulong na ito dahil hindi pwedeng tayo na lang kabisado na natin mukha ng bawat isa. Dapat nagkakaroon tayo ng mga bago na katabi, di ba, bagong mukha, gano'n na nakakakilala sa Panginoon. Kasi wala, magkakasawaan, mag-aaway-away lang kapag puro tayo-tayo lang, di ba? Pero ang purpose talaga ng Panginoon sa atin ay dumami, di ba? Maraming makakilala kay Lord. At syempre, yung mga evangelist natin, dapat puspos talaga sila ng Holy Spirit. Nang sa ganun, pag nag-share sila, puno ng power. Kaya pag minsan nag-share tayo ng walang power, kasi nga, hindi tayo nag-pray. Kasi prayerful is powerful. Ayun din yung nagbibigay sa atin ng boldness. Yeah, that's number 4. Number 4, prophetic ministry. Pag inisip nyo, akala nyo ba ang prophetic ministry puro yung hula-hula lang? Hindi yun. Ang prophetic ministry din, preaching yan. Yung tinuturo sa iyo yung Word of God, pinapaunawa yung lalim ng Word of God, na naranasan nyo yung nabago kayo dahil naipaliwanag sa inyo na yun pala yung paliwanag sa Bible, naipaliwanag sa iyo na ganun pala ang salita ng Diyos ko sa ganito. Ayun yung preaching din yan, yung prophecy. Word of God talaga. At iba rin syempre yung mga pinuhula naman, may mga mysteries, ganun. Ayan, pero yung pinakauna talaga dyan, napakahalaga ng preaching of the word. Kasi nga, dito rin kumukuha talaga ng paglalim o parang yung parang pag-growth, yung growth din ng church kung lagi tayo may preaching. Kaya naman, pag na-assign di tayo mag-preach, hindi talaga basta-basta mag-aral ng Word of God. That's number 5, deliverance. Ito naman, ito naman yung mga pagre-rebuke natin, di ba? Yung mga pagpapalayas ng demonyo. Yan talagang tayo, di ba? Kapag nagpe-pray tayo, di ba? Marunong tayo niyan. Parang kung gusto nyo gumaling kayo sa pagpe-pray ng mga rebuke, doon kayo sa faith confession ni Olokoya, Dr. Olokoya. Kasi, pag nabasa nyo yung mga faith confession, malalaman nyo yung mga word na scatter unto desolation, catch fire. Yung mga mga uproot, be uprooted, yan, be wiped by the blood of Jesus. Ang dami kong term na natutunan doon. Kaya naman, kung gusto niyo talagang gumaling kayo sa mga pag-pray na mga rebuke doon, merong mga term doon na talagang perfect na term. Di ba na, yun pala tawag doon, yung kapag, ganyan, meron din yung i-reverse mo, ganon, yung mga ganyan-ganyan. Kaya, kailangan natin to kasi kapag hindi ka marunong mag-rebuke, tatalunin ka na lang ng kaaway, iyak ka na lang. Pero kapag marunong ka mag-rebuke, babaliktarin mo yung ginagawa ng kaaway. Tapos number 6, teaching, di ba? Ito naman, mga teaching natin, Sunday school, light nyo sa light group nyo, na mga turo, youth, mga fellowships natin, discipleship, lahat ng mga teaching, napaka-importante kasi dito nag-grow yung church. Kaya tumatakbo, di ba? Mga nagsisipag sa Sunday school, yan. Mas lalong tumatakbo yung church natin, yung growth ng church. Yan, at 7, missions. Dalawa naman kasi ang klase ng mission, di ba? Malapit na mission o yung mga outreach natin dyan. O kaya naman yung malayo na mission, yung sa mga iba't ibang region o kaya hanggang sa dumating na sa ibang bansa. Di ba? Kaya yung mga ganyan na, yan yung mga mission natin na, ito talaga, tinawag pa rin talaga ang church na mag-produce ng mga missionary. Kapag may pera na ba tayo, ready na ba kayong i-send out? Di ba? Kasi ganyan na nangyayari sa atin. Kailangan na lang natin talaga ng yumaman at marami tayong ipapadala sa iba't ibang bansa. Pili na kayo ng bansa nyo. Ayan. Ayan. Tapos,
Number 8, pastoral ministry. Ito naman, ibig sabihin kasi ito, kaya nilagay ko dyan yung picture ng isang LG. Kasi sila yung mga nasa pastor's team namin, yung mga leading servant, sila yung mga katulungan namin, di ba, na mag-alaga ng buong church dahil kami, ni pastor, di naman namin kaya lahat. Kaya meron tayong mga tinatawag nga na mini pastor kung saan sila yung taga-bantay, di ba, sa bawat isa. Sila yung nagpe-pray, inaalam, kamusta sila, ganun. Kaya yan naman yung, yung mga, kailangan talaga may pastoral ministry or may mga light groups tayo. Kasi kung hindi na ma-monitor, di ba, hindi mo napapansin yung paglago ng bawat isa. Kaya doon talaga mas dadami, dapat dumami yung light group. Kasi, ayun nga, na kailangan maraming nag-aalaga. Pati na rin si John Rex, pastor siya, mini pastor siya ng outreach nila, di ba? O kaya yung mga nagka-camp, si Almira, mini pastor siya ng Kalachuchi, di ba? Yung mga ganon. Dahil may mga, nasa mga pastoral ministry yung mga ganyan, yung talagang inaalagaan na, kasi nakakatawa, di ba? Outreach daw nila John Rex yung mga nagsimbang kids church. Di ba? Kaya meaning, ibig sabihin na pagpapastoran nilang buti dahil namamotivate nilang magsimba yung mga bata. Ayan, kaya sabi nga, the spirit of prayer, praise and worship, evangelism, prophecy, deliverance, teaching and missions need to be strong in the local church. Kailangan maging strong tayo dito. Pati na rin yung ayan, mga apostolic and pastoral spirit must also be strong. This will keep these wheels moving and keep the church moving. Kaya naman, kailangan yung mga nabanggit natin, kailangan magpatuloy, lalo na kung nandun kayo sa ministry na yon. Gampanan mo yun kasi kunwari, isang LG leader, paano kung na-discourage na siya, tumigil na siya? Eh, di ba, maapektuhan yung ibang parts na yon ng, parang part ng isang, gulong. Kaya dapat, di ba, i-encourage natin pagpanalangin at saka, dapat wag tayo huminto kahit ano pa rin mangyari. O kaya sa music team, na-discourage yung tumutugtog na tong lead na music, ng music, di ba? Kaya maapektuhan yung buong pagtutugtugan natin. Kaya kailangan, bawat isa, ipanalangin natin ma-refresh uli sila ng Holy Spirit nang sa ganon, lahat ng mga feeling gusto sumuko na, ma-renew tayo. Yung parang yung dati, gusto mo ito gawin. Kailangan ma-renew tayo sa bagay. Sunod, ito pala, yung, ulit review tayo ulit yung, yung proton. Yan, paki-next. Yan, yung, sabi nga, when believers have an apostolic spirit, they will be proton believers. Yan ulit, when believers have an apostolic spirit, they will be proton believers. Ibig sabihin ng apostolic, itong word na to, ay sent. Ibig sabihin ng sent, tinawag, called, messenger. Yan, pag yung parang ibig sabihin ng tinawag ka, pinili ka para dyan. Ayan, pagka nagkaroon doon tayo ng apostolic spirit, parang mas madali nyo na lang maintindihan, puspos yan. Puspos ng banal na spirit o powerful apostolic spirit. They will be proton believers. Sila yung magpa-pioneer. Dahil nga puspos tong tao na to, tayo din, alam nyo ba, di ba? Siyempre, First Daughter Church tayo, di ba? Dito sa Muntinlupa. Kaya naman, rin tayo, di ba si Pastor, siya yung unang na lumabas na mag-daughter church. And meron siyang ganon, proton believer siya kasi kahit na anong takot niya, kinakabahan siya, tatagumpay ba ako, ganyan. Pero sumunod siya kay Lord, di ba? At dahil doon, sumunod na rin si Pastor Dan, si Pastor Mon, di ba? Yung sa mga daughter church dati. Yung parang dati, wala namang outreach sa ganito, pero inumpisahan mo. Ganon. Yun yung mga parang, sila yung mga nagpa-pioneer, nagsistart ng mga gantong bagay. Dati, kunwari, itong mga school, may mga school pa tayo nakatutok, di ba? Soldiers na school. Ano ba yung soldiers na elementary ba? O sino yung magpa-pioneer doon? Kailangan ng proton believer na mag-una na magbubukas ng campus ministry doon. Anong school pa yung nandito sa atin malapit? PEDS naman. Di ba? Sino yung unang proton believer na mag-start ng campus dyan? Di ba? Sa elementary man, college, o sa school, sa trabaho, di ba? Sino yung magiging first na gagamitin ni Lord para buksan tong gawain na to, di ba? Yung talagang pinili ng Panginoon na gawin to. Yan. Kaya ito rin, yung sabihin pa ng synonyms for pioneer includes, yan, pathfinder, trailblazer. Sabi daw yung mga proton believer daw, alam niyo yung parang, di ba may, pag umakit kayo ng bundok, meron kayong daan na, yung parang may kinahig na daan na padadaanan nyo. Yung, parang yun ba yung trail, di ba?
Ang mga proton believer, kahit walang daan, sila yung gagawa ng daan. Ito, sisimulan ko yung daan para lahat ng akit ng bundok na to, dito na dadaan sa ginawa ko. Ganun yung ibig sabihin niya. Sila yung nag-uumpisa, nagpa-pioneer. Yan. Tapos, ko nga rin yung ganyan minsan kasi may mga stalker tayo sa page natin. Na una, patingin-tingin lang sila sa page natin. Sumunod na, tingin ko sa page nila, ginawa na rin nila yun. Parang gano'n, may ginawa silang ganito, gawin din namin. Ibig sabihin, nagiging parang tayo, pioneer na nabilib sila doon sa idea na binigay ni Lord. Kaya ginagawa rin nila sa kanila. For example, alam niyo ba yung mga teaching natin sa church? Ang dami rin mga nangihingi sa amin panturo. Kaya sa church nila, tinuturo din yun. Ayun, mga gano'n na parang, may mga bagay na gano'n na, parang ang dami silang nakukuhang idea sa mga ginagawa natin. Kaya to God be the glory. Di ba na meron sa ating mga proton believers na nag-uumpisa nito. Ayan. Kaya yun pa yung mga words na yun, yung start the ball rolling. Yung parang ikaw yung, kunwari sa laro, ikaw yung nauna. Ang tawag doon, unang tumira. Ayun. Parang ikaw yung unang tumira, kaya ganyan. O kaya yung take the first step, take the initiative, break the ice. Ikaw yung nag-establish, nag-set up, nag-lay ng first stone, nag-launch, nag-usher, nag-introduce. Yun yung mga ginagawa ng proton believers. At alam nyo ba, bawat isa sa inyo, meron kayong magagawa na ganun. Na kayo yung unang mag-uumpisa nun. Di ba? Kaya naman, kailangan mapuspos tayo, makatanggap tayo ng apostolic spirit na to. Yung kapuspusan ng banal na spirito na sure ka sa sarili mo, pinadala ko ni Lord para dito. Di ba? Kaya kunwari si Almira, bakit ganyan siya sa campus? Kasi sigurado siya sa sarili niyang dito ako tinawag. Sa pagiging FC. Feeling close sa mga estudyante, ganyan. Tinawag ako ni Lord para gantuhin yung mga i-feeling close to, mga para masyaran sila, di ba? Kaya malakas loob niyang pumasok sa mga room kasi alam niya, tinawag ako ni Lord mag-evangelize eh. Ganun yun. Si Almia, sample din yun. Yung parang inuumpisahan niya, uy guys, punta na kayo dito, mag-aano tayo. Ganyan yan. Kailangan natin uli ng mga mag-uumpisa ng ganun yung, kunwari, sabihin, uy, prayer day na, saan na ba kayo? Gabi, saan ka na ba, Althea? Saan ka na, Jacel? Saan ka na ganito? Yung pinaano nyo na yung bawat isa, kinukulit nyo na, uy, umattend na kayo, asa na kayo? Nasa sangkay na kami, ganyan. Yung parang, ganun ka, dapat yung parang may excitement ka sa mga ginagawa natin. Saan na kayo? Nandito na kami sa ganyan-ganyan, di ba? Uy, bayad na kayo ng ganito, ganyan-ganyan. Yan, parang may mga nagpapaumpisa sa atin na gawin to. Uy, prayer circle na tayo. Uy, gawin na natin yung ganyan. Uy, outreach na tayo. Ano ba kayo? Gising na. Yung mga ganon. Ayun yung mga talagang merong ganong parang mga proton believers yan. Yan, tapos sabi nga, next. As pioneers, they are both dependent and independent. Ayan, bilang mga pioneer, dependent tayo sa Holy Spirit, pero independent tayo na hindi tayo naapektuhan ng sinasabi ng iba, ng opinion ng ibang tao. Kundi, pagka alam mong pinapagawa ni Lord sa'yo, gagawin mo yan. Sabi rin, when the apostolic spirit is present within the church, we will see a company of believers who walk in apostolic power. Yan. Kaya naman daw, kapag may pagpuspos talaga ng banal na spirito yung church, maglalabasan din dyan yung mga believers, mga Kristiyano, na talagang may apostolic power. Na kitang-kita mo sa buhay nila, nagmamanifest yung tapang na bigay ng Holy Spirit, yung gifts, nakikita mo talaga na tinawag sila sa bagay na yon. Yan. Kaya, wadari sa atin dito, alam mo talaga kung sino yung gifted sa music. Alam mo kung sino yung gifted sa teaching. Sino talagang gifted sa evangelism? Gifted sa pag-aalaga ng one-to-one? Mga ganun, may mga iba't ibang binigay sa atin si Lord na talagang pinapagawa niya yun sa atin. Na makikita mo na nandun yung anointing. Sabi nga rin, the word apostle, ang ibig sabihin kasi ng apostle ay, yung galing sa Greek word apostolos, being sent one. Yung parang dyan sa verse sa John 20:21 na sinabi ni Jesus, the Father sent me, ganon. Yan, yun yung sabihin ng apostle. Di ba may mga gumagamit pa rin ngayon ng mga apostle na pangalan? Yan, pero yun nga, ibig sabihin kasi yun, pinadala sila. Yan. Tapos, ito yung mga proton believers, na lang to, paspasan lang, pero pwede nyo namang basahin na lang din sa inyo. Pero ito yung mga tanda ng mga proton believers. At by faith, magiging ganto tayo in Jesus' name. Yan, at magagawa natin yung mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Yan, una, proton believers are sent ones. Na nabubuhay sila na piniplis nila yung nagpadala sa kanila. Sino yon? Si Jesus.
na wala silang ibang goal kundi i-please ang Diyos at hindi sila men pleasers. Makikita mo sa buhay nila na talagang pinadala sila ng Panginoon. Tapos pangalawa, proton believers are often considered crazy. Minsan may mga idea sila na parang, ano ba yan? Uubra ba yan? Mangyayari ba yan? Kasi parang imposible. Kasi nga mataas yung faith nila sa Panginoon. Na parang, bubuo ba yan? Ano ba yan? Pero nagtatagumpay sila. Kasi nga, alam nilang tutuparin ng Panginoon yung promise niya. Kaya maraming mga ganito na parang, ma-achieve ba natin yung ganyan? Yan. Pero dahil siya, naniniwala siyang all things are possible with God. Yan. Sunod, proton believers are pattern believers. Yan. Ibig sabihin, yung pagiging Kristiyano, model sila. Ang daming gumagaya sa kanya mag-pray. Ang galing niya mag-pray. Ganyan, parang ang sipag niya mag-pray, siya yung ginagaya ko sa ganito. Ang alalim niya sa Word of God, gusto ko rin maging malalim, gaya niya. Yung parang ganyan, parang marami kang yung mga proton believers, ginagaya sila sa pagsunod nila sa Panginoon. Kasi model nga. Pag sinabi kasing pattern, pwedeng i-duplicate, di ba? Pwedeng i-duplicate kasi nga, ayun nga, gaya nga sinabi ko sa inyo, may mga nanggagaya sa atin, di ba? Sa proton churches din, gano'n, nagiging pattern church sila, ganun pala silang ministry, kailangan pala may kids fellowship, youth fellowship, kailangan pala may adult. Gawin din namin yan sa amin, wala kaming gano'n. Meron palang gantong mga OPM, worship explosion, yung mga ganyan-ganyan, napasa-pasa na lang, kailangan pala may joint fellowship din, mga outdoor ganito, yan. Marang, may mga gumagaya ng gano'n, di ba? Kasi nakikita nila, mga pag-evangelist, pwede pala sa school, pwede pala sa ganyan, gano'n. Yan, yun nagiging pattern sila. Proton believers are people of conviction. They are people of passion and zeal. Sila din, hindi sila double-minded. Alam nila, buong-buo nila paniwalaan ang salita ng Diyos. Alam nila na kapag word of God yan ang paniniwalaan. Yan talaga ang totoo. Yan. As proton believers, minister with passion. Sila talaga, di ba, may gana. Ginagawa nila yung paglilingkod ng may gana pag nag-preach, may gana pag nagturo, pag nag-share, pag naglingkod, di ba, nandun yung gana nila. Kagaya nga si Jesus, di ba? Passionate din si Jesus. Kahit sa pagpunta sa church, talagang mahal mo yung bahay-sambahan. Kaya talagang gusto mong pumunta dito kasi may kakaibang presence ng Panginoon kapag lumalapit ka sa Panginoon. Tapos proton believers are extreme. Ang ibig sabihin na extreme nito, ginagawa niya yung best niya. Kunwari, ito lang yung ordinary. Pero siya nilalampasan niya yung ordinary. Sinabi lang, linisin mo yung isang electric pan, pero ginawa lahat ng electric pan, nilinis. Yan, di ba? Parang sinabi, 100 lang ibigay, binigay 200. Di ba? Yung mga, parang nilalampasan niya yung, average. Ayan, kaya, at ito rin, di ba, yung extreme means exceptional, extraordinary, maximum, and complete. Yan, na ginagawa niya talaga yung best niya. Thus, proton believers are people of courage. Yan, sila naman yung talagang, pinapakita nila yung pagiging puspos na may boldness sila, may tapang, at ang kinakatakutan lang nila yung Panginoon. Di ba? Kaya, yung para din daw sa, ano ba sabi ko? Ayun pala. Ayan, hindi sila natatakot i-try yung new things, di ba? Yung mga, hindi sila natatakot i-teach talaga yung katotohanan na baka maging karoon silang basher, di ba? Kundi sinasabi talaga nila yung totoo. Ganon din, proton believers are bold in praise, na parang nga daw yung sa, di ba, yung Lion of Judah, yung sa praise. Ganon katapang magpuri sa Panginoon. Kahit sa mga demonyo, hindi natatakot, di ba? Na mag-rebuke din. Tapos, proton believers are people of faith. Yan, puno-puno sila ng pananampalataya. Dahil nga malapit yung salita ng Diyos sa buhay nila. Tapos, are people of great grace. Yan, punong-puno ng biyaya. Yan, ano yung mga yon? Sabi nga mamaya, proton believers are gifted. Yan, yung naman sila, di ba? Kahit saan sila pumunta, nagdadala sila ng salvation, healing, deliverance to the multitudes. Yan, ano yung mga grace na yun? Yung apostolic grace. Grace to preach, teach, prophesy, cast out devils, heal the sick, pray, worship, and give. Yan yung mga ginagawa nila. At sunod, are people of revelation. Sila naman yung dahil nga sa close sila sa Panginoon, binibigyan sila ni Lord ng mga secrets niya. Yung parang habang nag-aaral sila ng Word of God o nagpe-pray, nire-revealan sila ng Panginoon ng mga mysteries, mga secrets ni Lord. Kasi nga, ganun sila kumokonect sa Panginoon. Tapos sunod, are people of purpose and destiny. Ayan, alam talaga nila kung saan sila patungo. Di ba? Alam nila kung ano ang plano ng Diyos sa buhay nila. At
tinatapos nila yon. Kung ano man yung pinapagawa ni Lord sa kanila, tinatapos nila. Yan, at hindi nila hinahayaan na yung mga humahadlang sa kanila ay magpapasuko sa kanila. Kundi tinatapos talaga nila yung pinapagawa ni Lord. Tasunod, are people of perseverance. Yan, na talagang patient sila sa mga hardship and mga danger. Patuloy, di ba nagpapatuloy sila na doon kung saan pa nga sila mahina, doon pa sila malakas. At hindi sila sumusuko sa mga panahon ng pagsubok, kundi nagtitiwala sila sa kalakasan ng Panginoon na tutulong sa kanilang magpatuloy. Yan, na kahit anong mangyari, tutuloy ako, ganun. Tasunod are people of sacrifice. Willing sila mag-sacrifice ng oras, ng pera, ng buhay nila para lang mangyari yung pinapagawa ng Diyos. Diba? At sabi nga si Jesus din, diba? Parang kagaya ni Jesus, sinacrifice niya yung sarili niya as a smelling sacrifice acceptable to God. Yan, na lagi willing mag-sacrifice. Tasunod, are laborers. Diba? Kaya sabi nga sa Bible, diba yung naghahanap si Lord ng mga laborers, yung here am I, send me, ganun. Kaya siya yung willing na kapag sino ang pwedeng gumanto, siya magsasabi na ako, pwede ako. Diba? Yan na parang kapag kailangan ng mga laborers, nandun siya at nag-work talaga siya hard. Ginagawa niya talaga yung tungkulin niya kahit walang nakatingin, di ba? Yan, talaga. Atas yun, sunod yung proton believers do not burn out. They have a grace to labor. Yan, hindi sila na parang napapagod lang na parang ayaw na magpatuloy, kundi umaasa sila sa kalakasan ng Panginoon na ang Diyos ang magpapalakas sa kanila sa panahon ng kahinaan. Ayan, and they live with supernatural energy that gives them strength to work hard. Yan. Kaya sa kalakas ng Panginoon talagang hindi pa rin sa sarili nila, kundi nakaasa sila sa Diyos. Tapos, proton believers are people of warfare. Yan, yung sabi ko na, yan lahat ng mga atak ng kaaway, hindi nila pinapayagan, kundi marunong silang lumaban, di ba? Nagre-wrestle sila, dahil alam natin na nagre-wrestle tayo sa, not sa flesh and blood, but sa principalities and powers. Di ba? Kaya naman, talagang marunong sila lumaban kapag ina-attack sila ng kaaway. Tapos, sunod, proton believers challenge the mindset that prevent the church from obeying the truth. Yan, lahat ng mga pagdududa, talagang nilalabanan nila yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yung pinupull down lahat ng mga nilalagay ng kaaway na pandaraya sa isip natin ng Word of God. Yan, tapos sunod, proton believers war with the supernatural weapons of love, faith, hope, prayer, fasting, praise, and the Word of God. Ito naman, yun ba yung, hindi tayo lumalaban sa sampalan, sa bugbugan. Yung kapag may gumawa sa'yo ng mga masama, ganon. O may enemies. Di ba sabi nga, they bless their enemies. Hindi ka daw nagiging bitter because of false accusation or opposition. They must forgive and cannot take opposition personally. Di ba? Talaga nagpapatawad sila kasi ang weapon nila ay love, faith, hope, and prayer. Hindi talaga yung pananakit sa tao. Yan, this warfare is not against flesh and blood kasi alam natin na demonyo pa rin yung pinaka-kaaway natin doon. Tapos sunod, proton believers are people of change. Yan, sila yung mga nagpapaumpisa ng pagbabago, di ba? Yan nga, kasi nga, sila yung mga nagli-lead, yung mga first, di ba? Kaya sila yung nag-initiate and activate change by their preaching and prophetic declaration. Tapos sila yung mahilig mag-declare, I decree and declare na magiging ganito. Yan, kasi people of change sila. Tapos sunod, are people of transition. Yung kunwari, after ng event bukas, tapos nakatapos tayo ng naging victorious tayo sa Friendship Day, pahinga muna tayo isang buwan. Hindi ganon. Di ba? Kundi, tuloy-tuloy pa rin. Okay, what's next? Next time meron namang hallowed be thy name pala. Ay, tuloy-tuloy pa rin yung pag-share, pag-care group pala, ganon. Hindi yung parang after ng victory, pahinga na, okay na yun. At least nakatapos tayo, nakaraos. Pahinga na muna tayo ng isang linggo, ganon. Hindi na muna tayo attend kasi nakadami na tayo ng ganito, ganon. Kundi yan, people of transition na after ng isang event, hindi ka nakaparada na nga lang sa success mo doon, kundi ready ka na sa susunod na ipapagawa ng Panginoon sa iyo. Sunod, proton believers are people of power and authority. Yan, sabi dito, they root out, pull down, destroy, throw down, build and plant. Yan, di ba? Kaya talagang marunong sila mag-display ng authority nila sa mga kaaway, ginagawa ng kaaway, o marunong sila mag-declare, di ba, decree and declare ng promise ni Lord, na iset yung
yung kingdom na kung ano yung plano ng Diyos, pinagpipray nila yon. Tapos Proton believers, prophesy, preach, teach, and minister with authority and power. At mangyayari yun, syempre, kung pray tayo ng pray, doon tayo binibigyan ni Lord ng boldness para magawa yun. Tapos, Proton believers are people of the word. Malapit sa kanila, syempre, yung salita ng Diyos, lagi nila yung bukang bibig, di ba? At lahat ng gawin nila nakabase sa salita ng Diyos. Yan, sinasabi lang nila talaga kung ano yung nasa Bible, yan, at hindi sila natatakot sabihin yun. Yan, at Proton believers are governed by the Word of God. Na talagang lahat ng ginagawa nila, ay, kung sabi ng Bible, ito ang dapat, ito gagawin ko. Yan, at sabi nga, ang galing the Word limits and sets free. Nililimitahan tayo ng Bible, pero pinapalaya tayo. Hindi, di ba minsan pagka nililimitahan, kakala mo kinukulong ka. Pero yung Word of God, nililimitahan ka niya, pero pinapalaya ka niya. Yan, kaya yun, lahat ng mga pamumuhay niya nakabase sa Word of God. Sunod, Proton believers are people of new strategies. Ayan. At ito na rin yung Proton believers are leaders. Kasi nga, di ba tayo yung binibigyan ni Lord ng, habang nagpe-pray tayo, binibigyan ka ni Lord ng strategy. Lord, paano ako mag-share? Lord, paano ko gagawin tong outreach? Paano ko gagawin tong ganyan? Si Lord yung nagbibigay ng strategy sa atin para magtagumpay tayo. Kaya yun, di ba, sila yung pray nang sa ganon, mabigyan sila ni Lord ng mga ideas. At sila din kasi yung mga leaders na nagli-lead. Ito, gawin natin to, ganyan. Sila yung mga ginagamit ng Panginoon para simulan ng isang bagay, gawin natin to, team, ganon. Yan, at namamotivate nila yung mga grupo ng mga tao na gawin din yung bagay na yon na pinapagawa ni Lord. Tapos Proton believers are strategic people. Yon, same din doon na may plano kapag may event o kaya may gagawin tayong mission, may strategy. Malinaw ang lahat ng gagawin natin, ganon. Kasi may strategic yung gagawin natin. Alam mo na bago ka pumunta doon, may target tayo. Ito yung mangyayari, ito yung mga ganyan. Yan, Proton believers have goals and they have the strategies to accomplish those goals. Yan, binibigyan tayo ni Lord ng mga plano, mga gagawin para magawa yun. Tapos, yan, last na to. Proton believers have a team mentality. Na alam niya, hindi niya kaya yun mag-isa. Kailangan natin ng unity, di ba? Ng strength of Proton believers. Kasi para alam niya yung power ng group, 'di ba? Na talagang pag ginawa natin 'to ng sama-sama, talagang magiging matagumpay tayo. Ayan, at Proton believers are people of praise. Ayan, at syempre sabi nga diyan, 'di ba? They know the power of praise. At talaga namang alam nila na weapon yung pagpupuri sa Panginoon against the power of hell. At ayan, 'di ba? And Proton people love to sing new songs, moves always release new songs. Kaya yan, laging may papuri sa kanilang mga bibig. Dahil alam nila, di ba, na napaka-powerful ng pagpupuri sa Panginoon. Yan. Kaya sabi dito, these are the identifying marks of Proton believers. Ano yun yung mga nabanggit natin kanina? Pioneering, breakthrough, authority, power, revelation, boldness, grace, conviction, warfare, prayer, praise, courage, purpose, destiny, perseverance, strategy, teamwork, the word, change, transition, and newness. Lahat yan, di ba? Tandaan natin yan. And God loves a Proton people at gusto ng Panginoon na maging Proton people tayo lahat. Na alam natin na merong papagawa ang Panginoon sa buhay natin. At lalo na yung will within the will, di ba? Na talagang kung umaandar tayo lahat, ang laki ng, pag nagtuloy-tuloy yung momentum na yon, di ba? Talagang mag-i-impact tayo for the kingdom of God. Kaya ngayon magpe-pray tayo. Yan, kung sino sa inyo, yung parang nararamdaman nyo na parang ikaw yung gulong na tumigil. Yan, alam mo, pinapagawa sa'yo si Lord, kaya lang, tumigil ka dahil na-discourage ka, napagod ka, nanghina ka, ganun. Yan, kailangan ipag-pray natin yan ngayong gabi na, mabalik, di ba, yung kalakasan ng Panginoon. Kailangan ng kapuspusan para umandar uli yung yung gulong na yun. At sino naman din sa atin dito yung parang alam mo sa sarili mo, matagal na. May pinapagawa si Lord sa'yo na bagong sisimulan mo. Ikaw yung magpa-pioneer. Yung nga, magiging Proton ka. Proton believer na may pinapagawa sa'yo si Lord na something na alam mo yun, sure ka sa sarili mo, pinapagawa niya yun sa'yo. Pero parang kailangan mo lang talaga ng kalakasan, kailangan mo ng tiwala, boldness, di ba, sa Panginoon. Pag-pray natin yan na ma-release yung
tapang na kailangan mo at saka yung anointing para magawa yun. Tapos, sino rin sa atin dito yung alam mo sa sarili mo, leader ka, pero parang nadi-discourage ka o may mga iba't ibang mga parang nawawala rin yung desire mo sa ganito o passion. Pag-pray natin yun na, di ba, bumalik yung mga desire natin at kalakasan sa Panginoon. At sa atin din, as a church, sa isang buo sa atin. Di ba, na pag-pray natin na lahat ng mga ministry, lalo na yung mga nililidan natin, di ba, ay umandar lahat, yung wills na to. Nang sa ganon, makapunta tayo doon sa destined ng Panginoon. Kaya ngayon, kung isa kayo sa nabanggit ko, ayan, taas niyo yung kamay niyo ngayon kay Lord.